Muslim brothers natin at sa mga Christian communities. Ano ang iyong payo? Ang payo ko is, pareho din naman tayong mga Pilipino. Dahil pareho tayong tao at pareho tayong Pilipino, dapat magmahalan na lang tayo. Ano ba? That's right. Have you heard of the Davao Death Squad? Yes. Ano ang iyong pananaw sa Death Squad sa Davao? Siyempre, ang Davao Death Squad, meron talaga silang objective na para makuan talaga yung mga nagbabalak na mga drug addicted, yung mga ganun. In fairness, sobrang ganda naman talaga, pero wala tayong karapatang pumatay sa ating kamay. Ang Panginoon lang ang dapat pumatay. Siguro masagasaan na lang, chokes na lang. Pero, alam mo, parang wala tayong karapatan na pumatay sa sariling kamay natin. Wala tayong talaga. Okay. Si Manny Pacquiao, kababayan, he's running for public office. Ano ang iyong reaction? Feeling ko naman, ang masasabi ko lang is good luck na lang kay Pacquiao. Pero, syempre, kailangan talaga natin magkuan kung sino talaga bubotohin natin. Dahil, alam mo naman, diretsang tanong. Halimbawa, kung naka-register ka, iboboto mo ba siya? Hindi. Kasi nga, alam naman natin na busy si Pacquiao. Baka hindi niya matutukan ang lugar natin. Ginagalang ko yan. Over man talaga. Pero alam ko naman talaga na gusto lang tumulong talaga ni Pacquiao. Alam ko talaga yun. Maganda ang kanyang intensyon, pero hindi mo siya pipiliin. Okay. Pag-usapan natin ito. What's your religion, Mela? Catholic. Okay. Ang ating simbahan ay ayaw sa artificial birth control. Itong reproductive health bill. Ikaw, anong iyong pananaw? Feeling ko, sa birth control, meron din naman silang objective na napaka-the best. Para ikuan. Kasi sa Bible, go to the world and multiply. Pero, doon naman sa birth control, kailangan natin i-control kasi nga, overpopulated na ang Philippines. Kaya, ang masabi ko lang doon is, 50% okay at 50% Abortion, Mila. Abortion, Mela. Ano yung pananaw? Ayaw ko talaga sa abortion. Kahit na sinasabi ng Amerika na good ang abortion. Ayaw ko talaga sa abortion. Kaya isipin mo naman, ginawa nyo yun. Pinaghirapan nyo yun over. Tapos, kailangan nyo pang i-abort. Kawawa, walang kasalanan ang bata. So, mas mabuti pang, kung mag-birth control na lang kayo, wag na lang kayong Premarital sex. Premarital sex? Sex before marriage. Feeling ko okay lang kasi parang, obvious naman talaga na siguro napagdaanan ko na yan. Parang, okay lang naman. Parang okay lang kasi patay talaga ako sa lola ko. Pero okay lang naman siguro ang premarital sex. Kasi nga, nowadays, napaka-normal lang talaga. Pero kung sa religious yan, napaka-bad talaga yan. Pero ngayon, normal na lang kasi yan sa modern ko. Sabi ng simbahan, halimbawa, mali ang ginawa mo. What do you say? Mangungumpisal na lang ako. Hihingi ka ng tawad? Hihingi ako ng tawad sa Panginoon. Grabe din naman ang kasalanan. Okay. Noong kasalukuyang ginagawa mo yun, anong naglalaro sa iyong isipan? Na makasalanan ako, o ka makasalanan. No, pero iniisip mo ba yan o talagang nangyari lang ang nangyari? Ako nga ay nagplano siya na. Pero, yung nangyari... Ikaw ang nagplano? Oo, scared ba? Yung nangyaring yun, ang iniisip ko na lang is, I hate myself, but kailangan, parang, hindi ko alam. Did you practice safe sex? Over. Yung, Okay. Na ang ibig sabihin ay, oo. Opo. Okay. Nakatulong ba sa inyong relasyon ang nangyari? Nakatulong din kasi umabot din kami kasi 2 years kami noon, parang pabagsak ng relationship namin. Kaya ginawa ko yon. Paggawa yon. Sandali, ginawa mo yun parang to save the relationship? Parang dahil parang yun ang kailangan. nananamlay na. Parang may spark daw. Kaya yun, parang ginawa ko. Sino nagsabi ng spark? Mga barkada ko. Okay. Para madagdagan ng spark, sabi ng mga barkada, gawin nyo. And then? Nung ginawa ko yun, na-extend naman kami ng 1 year. Pero, na hindi naglaon, parang nag-expired na rin yung aming kaibigan. Okay. Do you believe that sex education should be taught in schools? Huwag muna natin itulak kasi nga yung mga elementary students, ang nasa isip nila laro, school, parang napakamura pa ng kanilang isipan. Bakit naman natin katuturo sa kanilang sex education? Dahil makakagulo lang niya sa kanilang isipan. Mas mabuti pang ituloy sa pagka-high school kasi magulo na sa high school. Anong palagay mo sa educational system sa Pilipinas? Ang educational system sa Pilipinas is napaka-poor. Yun talaga, kahit na hindi natin aminin, pero napaka-poor. Isipin nyo naman yung teacher. Napakahirap na ginagawa nila. Pero, ang sweldo na is parang hindi masyadong sarap-sarap. So, feeling ko, yun pa ang talagang dapat natin tutukan kasi nga, yun ang first talaga na dapat ng mga, di ba?
wala tayong alam. Wala tayong alam paglabas natin sa tiyan. Ang mga teacher na bibigay sa atin ng first knowledge. So, dapat i-appreciate talaga natin ang mga teacher. Pero ang education na napaka-poor kasi nga, mas inuuna pa natin ang binabayaran natin ng utang sa labas kaysa education. Melay, gaano kahalaga ang lalaki sa konsepto mo ng kaligayahan? Lalaki, pera o kagandahan, ano ang pinaka-importante dito? Ano ang hindi importante dito? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng The Bottom Line. Pero hindi naman po talaga ako pangit. Bakit naman po masasabi yun? Are you ready to be famous? Are you ready to be rich? Kailan mo naramdaman may nagkagusto sa iyo? You had 8 boyfriends. Kaya akala ko noon buntis po ako. Inspired po ako sa buhay ngayon. How do I do it? Oh, how do I do it? Say yeah. Kami nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po natin ang Pinoy Big Brother Double Up Big Winner, Melay. Melay, gaano kahalaga ang lalaki sa konsepto ng kaligayahan mo? Mahalaga siya sa kaligayahan ko kasi nga, it gives me inspiration. Magkakaroon ka ng inspiration sa buhay mo. Kasi nga, di ba, normal lang yung magka-crush ka, ma-in love ka, para magkaroon ka naman ng rason para mabuhay. Okay. Lalaki, pera, kagandahan. I-rank mo nga mula sa pinaka-importante. Siyempre, lalaki is first. Siyempre, di ba, hindi naman talaga mabubuhay tayo sa mundo kung walang lalaki at babae na nag-unite. Second is pera. Siyempre naman talaga, kailangan din natin ng pera ngayon. Practical speaking, practically pala, kailangan din natin ng pera ngayon para mabuhay. Okay. Ito yung parang means of kuha natin ngayon para mabuhay sa mundo. And kagandahan, kasi nga, ang kagandahan is your key to success. Siyempre, para lingunin ka rin ng mga tao. Melay, are you ready to be famous? Are you ready to be rich? Yun na nga po paglabas namin sa PBB, sobrang daming tumatawag sa pangalan. Parang, paano namin sila pasasalamatan? Kung alam nyo na po, hindi namin alam kung bakit kami naging famous. Salamat po sa inyo dahil nakilala nyo po kami. Parang ganun po. At sa rich po, parang, wow, ang sarap naman po maging rich. Pero, kahit anong dumating sa buhay ko, tatanggapin ko na lang po. Siyempre, it's the will of God. Siguro hindi naman ito mangyayari kung walang plano ang Panginoon sa akin na ganito. So, tatanggapin ko na lang po kung anong mangyayari sa iyo. Melay, ano ang nais mong sabihin sa iyong tatay ngayon? Sinasabi namin sa kanya na magpagamot ka pa, matigas po kasi ang ulo at nagsisigarilyo pa. Sabi ko, magpagamot ka and huwag kang mag-alala. Nalaman namin sa loob pera ng na. bahay ni Kuya, may pera na ngayon, Oo, tayong may pera pampagamot, na. hindi ba? Oo. Na sinasaktan ka ng tatay mo nung ikay bata pa. You didn't take that against your father. Hindi ka nagalit sa iyong ama. Hindi naman po talaga ako nagagalit yung parang over talaga. No, kahit kung pinalalayas ka, halimbawa, isang beses lumayas ka kung hindi sasaksakin kita. Itong mga karanasang ito, walang nabuong galit sa iyong puso. Wala naman po, kasi po, bata pa po kami. Kami po lahat, ginaganon po naman kami. Parang yun po ang style ng disiplina sa probinsya. At there's no big deal to that po naman talaga po. Talaga? Ang mama mo, sinasaktan ka rin? Nagpapaalam pa po din. Paano siya nagpapaalam? Sasampalin kita. Chokes. Nakaka-ready po ako. Pero para, ako, hindi naman po sila ang may kasalanan. Ako din po, akala nila, lagi na akong naggala, inom. Hindi nila alam na doon po ako sa mga organization. Gaano mo kamahal ang tatay mo? Siyempre, 100% po over. Pati ang mama ko, 100%. Mga kapatid ko, over po talaga ko silang kamahal. Naranasan mo ba na halimbawa na pag-usapan dahil sa hirap ka ng buhay, huminto ka muna sa pag-aaral, mauna muna sila kuya? Wala naman. Hindi po. Very good. Kasi po ang school ko, hindi naman masyadong kamahalan. At ang school nila po, parang It's dinivide. one of the best, Melay, Oo. ha? The Na-divide. Mindanao State University is one of Opo. the best schools in this country. Yun na nga po, parang nagpasalamat po ako na nakapasar ako sa Mindanao State University. Kaya hindi na gano'n nahirapan si mama sa amin sa pag-divide sa pera. Right. Kasi pag sinasabing estudyante ka ng MSU, matalino ka. Kailan mo naramdaman yung may nagkagusto sa iyo? You had 8 boyfriends. Let's go to the first boyfriend. Ilang taong ka? First year college po ako noon and si Alvin yon naging boyfriend ko siya over kami nag-boyfriend sa isa't isa. Siya yung first kiss ko and nag-break kami agad kasi naging first kiss ko siya. Parang, Dahil sa kiss, naghiwalay kayo? opo. Bakit? Kasi nga, akala ko noon buntis po ako. Akala ko po noon nabuntis po ako. Kasi nga po, parang nanunok ko po yung laway niya. Ay, mahalaga ang sex education para hindi mo isipin na pag nag-kiss ay magbubuntis. Opo. Gaano kayo katagal ni Alvin? Mga 1 month lang po. 1 month. Sumunod?
Sa text na po yun. Mga 3 months po kami. Talaga, I love you din po kami. I love you. I love you, pero hindi Kasi kayo feeling- nagkikita. Opo, feeling ko na in love na po talaga ako sa kanya kasi sobrang gentleman po talaga At nung niya. nagkita kayo, Pagkita ko parang, hanggang good night na lang ang masasabi ko po. dito sa good night. So naghiwalay kayo. Nag-good night nagkita kami kayo. sa isa pag kita namin sa mall.